Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin ngayong week 6. Dito na tayo sa mathematics. At muli natin ipagpapatuloy ang pag-aaral natin tungkol sa composing and decomposing numbers. Bago tayo magsimula, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang aralin. Alin ang dalawang bilang kapag pinagsama ay magiging 4 o 4? So, pipili kayo dito. Alin dito sa 1, 4, 3, 2, ang dalawang number na kapag pinagsama ay magiging 4. May naisip na ba kayo? Kung ang sagot nyo ay 1 at 3, tama kayo. Kapag pinagsama natin ang 1 at 3, ito ay 4. Alin naman sa dalawang bilang kapag pinagsama ay magiging 5? Pipili kayo dito sa 1, 4, 0 at 2 ng dalawang bilang kapag pinagsama ay magiging 5. May napili na ba kayo? Kung ang sagot nyo ay 1 at 4, tama kayo. Ngayon naman, isulat ang nawawalang bilang. So ngayon, i-decompose natin yung 5. Ano kaya ang magiging kapartner ng 2 kapag i-decompose natin ang 5? Ano pa kaya yung isang bilang? So, pwede natin gawin to. Sabihin natin ay 2. O, ano kasunod ng 2? 3, 4, 5. So, ibig sabihin, 3 pa ang kulang para maging 5. So, ang kapartner ng 2 ay 3. Kasunod, isulat ang nawawalang bilang. I-compose naman natin yung 3 at 2. Pagsasamahin natin. So, pag pinagsama natin, ilan yon? 5. Okay? Yan. So, kanina dun sa number 4, eto din yung sagot. Binaligtad lang. Ngayon naman, isulat ang nawawalang bilang. O, meron tayo. I-decompose ulit yung 4. Ang isa ay 2. Ano kaya yung isang number? So, gawin ulit natin. Ito ay 2, 3, 4. So, kailangan pa natin ng 2. Okay? So, ngayong araw, tatalakayin natin ang pag-compose at pag-decompose ng bilang 6 at 7. Ngayon, pumitas ako ng 6 na mangga sa aming puno. Ibibigay ko ito kay Carla at Aldrin. Paano ko ito hahatiin sa kanila? Yan. Kung ikaw ang tatanungin, ilan ang ibibigay mo kay Carla at Aldrin para pantay lang silang dalawa? Yan. So, maaaring ganito ang inyong gawin. 3 kay Carla at 3 kay Aldrin. So, pantay na lang sila ng bilang ng mangga. Okay, ngayon naman, paano natin isusulat sa bilang ito? So, meron tayong 6. 6 yung ating isang buong bilang ng mangga. Ngayon, hinatin natin ito. 3 at saka 3. So, i-decompose natin yung 6. Sa kabila ay 3. Sa kabila ay 3. So, para maging pantay sila. Ngayon mga bata, tingnan ninyo ang table. Ano pa kaya ang mga posibleng bilang na kapag pinagsama ay 6 bukod dun sa 3 at 3? May mga naisip ba kayo? O, sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mag-isip. Tapos titingnan ninyo kung nandito ba sa ipapakita ko yung naisip niyo. Yan, may naisip na ba kayo? So, naisip nyo ba ang 0 at 6? Yan. So, pag pinagsama yung 0 at 6, 6 pa rin siya. So, pwede natin gamitin yung dalawang number na yon para mag-decompose. 1 at 5. Naisip nyo ba? Yung 2 at 4. Okay. So, pwede nating baligtarin tong mga to, no? Kasi ito ay 0 kay Carla, 6 kay Aldrin, 1 kay Carla, 5 kay Aldrin, 2 kay Carla, 4 kay Aldrin. Yan, pwede natin tong baligtarin. Kay Carla naman yung 4, kay Aldrin yung 2. Kay Carla ang 5, kay Aldrin ang 1, at kay Carla ang 6, si Aldrin ang
0. So, ito yung ilang paraan para i-decompose natin ang 6. Kung mapapansin nyo dito, kay Carla, ayan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pataas. Samantalang kay Aldrin, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, pababa. So, ito na yung clue para mas maisip nyo yung mga bilang na pwedeng ilagay natin dito kapag magde-decompose tayo ng number. Pwede tayo mag-umpisa sa 0 kung nahihirapan kayong mag-isip. So, obserbahan natin ang mga pares ng bilang. Yan. Ito, yung mga obserbasyon. Yung ilan sa obserbasyon na sabi ko na kanina. Una, kapag tumaas ng isang bilang sa column ni Carla, bumababa naman sa column ni Aldrin. Diba? Ito ay 0. Nadagdagan ng isa, naging 1. Dito naman kay Aldrin, nabawasan. Yung 6 nabawasan ng isa, naging 5. Nabawasan ng isa, naging 4. Nabawasan ng isa, naging 3. Nabawasan ng isa, naging 2. Nabawasan ng isa, naging 1. At nabawasan ng isa, 0. Kabaligtaran naman dito kay Carla. Kay Carla, nadagdagan ng isa yung 1, naging 2. Nadagdagan ng isa yung 2, naging 3. Nadagdagan ng isa yung 3, naging 4. Nadagdagan ng isa yung 4, naging 5. Nadagdagan ng isa yung 5 at naging 6. So, ganito yung ayos. No? So, kung nahihirapan kayo ulit, sasabihin ko sa inyo na mag-isip ko ano yung mga number na pwede nyong i-decompose sa isang number, umpisahan nyo sa 0, tapos i-partner nyo yung number na yon. Kunwari, dito, 6, inumpisahan natin sa 0, tapos ang kapartner niya pa rin ay 6. Tapos, sundan nyo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hanggang 6 kasi 6 lang yon. Kung 4, edi hanggang 4 lang. Tapos, dito naman sa kabila, pababa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yan. So, meron tayong 7 pares ng bilang kapag pinagsama ay 6 ang sagot. O, 7 ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7 pares to ng mga bilang. Ang ibang pares ng bilang ay pareho pero magkaiba ang pwesto. Halimbawa, 5 at 1, 1 at 5. O, di ba? Ito, 1 at 5 dito, 5 at 1. Pareho lang sila pero pinagbaligtad. Kagaya ng 0 at 6, dito ay 6 at 0. 2 at 4, dito ay 4 at 2. Maliban lang dito sa 3 at 3 kasi kahit pagbaligtarin natin yan, ganun pa rin. Okay, so basahin nyo nga ang mga ito. Ang 6 ay 0 at 6. Ang 6 ay 1 at 5. Ang 6 ay 2 at 4. Ang 6 ay 3 at 3. Ang 6 ay 4 at 2. Ang 6 ay 5 at 1. Ang 6 ay 6 at 0. O, ano nga ang tawag natin sa proseso ng paghahati natin ng 6? O, pag hinahati-hati yung number, ang tawag dito ay decomposing. Hinahati natin, ha? Ngayon naman, ang tawag natin sa pagsasama-sama ng magkakahiwalay na bilang ay composing. O, yan. So, paano naman kung may 7 pares tayo ng mangga? Paano ninyo ito i-compose at i-decompose? So, paano yan? So, dito, kung tayo ay nasa face-to-face, magkakaroon tayo ng grouping. So, since wala, ipapaliwanag ko na lang. At mag-isip din kayo. Okay? Ngayon naman, ito. So, 7. Ang 7 ay maaaring 0 at 7. Sabi ko kanina, kung nahihirapan kayo mag-isip, yan. Umpisahan nyo sa 0, kagaya nito. Pwede nating i-decompose ang 7, 0, at syempre, ipapartner pa rin natin yung 7. So, ang 7 ay maaaring 7 at 0. At pag ikinompose natin yung 0 at 7, 7 pa rin siya. Next, pwede itong 1 at 6. So, ang kasunod ng 0 ay 1. Babawasan naman natin yung 7 ng 1. So, magiging 6. So, ang 7 ay 1 at 6. Pag ikinompose natin yung 1 at 6, 7 pa rin siya. Next, 2 at 5. Ang 7 ay maaaring 2 at 5. Pag ikinompose natin yung 2 at 5, ito ay 7. Next, pwede itong 3 at 4. O, ang 7 ay 3 at 4 at ang 3 and 4 pag ating kinompose ay 7.
Yan, baligtarin na lang natin. So, pwede itong 4 at 3. O, yan. Ang 4 at 3, pag kinompose ay 7. So, babaliktarin na lang natin yung ibang number. O, ito. Pwede itong 5 and 2. Ang 5 and 2, pag kinompose ay 7. Then, pwede itong 6 at 1. So, ang 6 at 1, pag kinompose is 7. And the last one, binaligtad natin, kanina 0, 7. Ngayon naman, 7 at 0. So, ang 7 at 0 ay pag pinagsama, 7 pa rin. Okay? So, muli, ano ang tawag sa pagsasama-sama ng dalawang ibinigay na numero upang maging isa? Ito ay tinatawag nating composing. Ano? Para maging isa, para mabuo siya, i-compose natin at lalaki yung number. Ano naman ang tawag natin sa proseso ng paghahati-hati ng 6 o ng mga bilang? Ito ay tinatawag nating decomposing. Ha? O pag decomposing, dumadami yung number pero mas maliit ito. Ayan, kagaya ng 6 at 1, mas maliit ito sa 7. Dumami pero mas maliit. Okay, so ngayon, ayan, kung natandaan ninyo, ano kaya ang mga nawawalang bilang dito? O, i-decompose natin yung 7. Ano magiging partner ng 7 dito? O, syempre, ayusin natin. Syempre, ito ay 0. No, 0 and 7 is 7. Ito naman, i-compose natin yung 3 at 3. Pag pinagsama yung 3 at 3, ano ang sagot? Okay, 6. Next. The number 6 may be decomposed into blank and blank. Alin kaya dito sa dalawang number, magkapares na number, ang magiging 6? Pag dinecompose, pwede siya sa 6. May naisip na ba kayo? Ang sagot nyo ba ay A, 6 at 0? Tama kayo. Bakit ito? Kasi 6 and 0 ay 6. So, eto yun. Etong 1 at 4, 5 yan. So, hindi yan. Etong 3 and 1, 4 ito. So, hindi rin ito. Yung 2 and 5, 7 yan. So, hindi yan. Kaya, ang sagot ay A. How many pairs of numbers make 6? The answer is 7. Kanina pinaliwanag ko to sa inyo. Balikan nyo yung video natin, yung mga pares ng 6 na ating ma-decompose. Then, the numbers blank and blank does not make 7. Tatlo dito ay magiging 7 kapag ikinompose. Merong isang hindi. Alin kaya yung hindi 7 dyan? So, umpisahan natin sa A. 0 and 7 is 7. 4 and 2 is, 6. 6 and 1 is also 7. 4 and 3 is also 7. So, etong A, C, at D ay 7. Ang hindi lang ay letter B. So, the answer is B. Ito yung hindi pwedeng maging 7 dahil 6 lang ito. Yan, sana may natutunan kayo ngayong aralin. Kung nalilito kayo, tandaan nyo lamang, pag composing pinagsasama, pag decomposing pinaghihiwalay, maaari kayong gumamit ng mga concrete materials, counters, popsicle stick para mas maintindihan nyo yung ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!